5. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po. May katanungan tayo dyan. Ano ang masasabi ninyo sa inanunsyo ng Iglesia ni Cristong kay Manalo na magsasagawa sila ng malawakang rally kontra sa impeachment complaint ni VP Sara. Okay. So, tatalakayin muna natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan niyo ko. Kumusta? Welcome po. Ito yung lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. Bago tayo papasok sa punto por punto, so inanunsyo mismo ng INC ang pagsasagawa ng 5. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. O yun, ang announcement, official na announcement ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo kaugnay sa isasagawang malawakan na rally para tutulan yung reklamo para patalsikin si Vice President Sara Duterte. At may pahayag, reaction dito ang sa Kongreso. Araw naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaint. Kung maalala ninyo yung rally noon sa INC kaugnay sa gusot mismo sa kanilang pamilyang Manalo noon. Kung naalala ninyo, di ba nasakop yung EDSA at nagrereklamo yung mga pari pagkatapos grabing dumi umano ang iniwan. At baka doon na naman mangyari ang isagawa na rally. Pero tutukan natin ito. Ano masasabi ninyo sa deklarasyon na ito? Grabe na talaga, lumalalim na ang awayan sa politika. Habang dami ang naghihirap ngayon, sinasalanta pa ng iba't ibang bagyo,
pagkatapos ito pa ang malaking bagyo sa politika habang malapit na ang midterm election, mga kapatid. No? So, may iba't ibang reklamo na para impeachment complaint kay VP Sara. At nauna nang nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos na tutol siya sa isasagawang impeachment complaint. O anong masasabi niyo? Pwede kayo mag-comment yan, mga kapatid, no? Ang may sabi si Papa Inok dito, paano nila mabuo ang malawakang rally? Kung magsagawa nga ng debate ang Iglesia ni Cristo, malawakan ang hakot nila. Doon sa Bohol, nalaman namin, hindi lang Iglesia ni Cristo ang hinahakot, pati na yung mga nahikayat nila mga Katoliko, libreng kain at sakay para makapanood sa debate. Yun ang nangyari. So, malawakan. Yung debate namin na nangyari sa Tagbilaran, ako at si Parba, malawakang hakot din. So, may kapabilidad sila, no? At dito sa Osamis din, no? Napakalawak ang hakot din. Ang dami na mga miyembro. So, may posibilidad talaga na isasagawa yung tinatawag nilang malawakang rally. So, ano masasabi niyo? Comment kayo dyan, mga kapatid. Panalangin natin itong pangyayari ngayon sa ating bansa. Grabe. Grabe na ang away sa politika. Di ako maka-BBM at makasara. Pero dahil sila nakaupo ngayon, dapat ipanalangin natin. Grabe na talaga. Para ng bagyong sumasalanta ngayon, no? Sa politika natin. Habang malapit na ang midterm election, ano kaya? Malawakan na din ba ang pagbili sa boto? Okay. So, may katanungan tayo dyan. Comment kayo, mga kapatid. No? So, sabi ni Algine Romero, ang nangyari ngayon, hindi tungkol sa relihiyon lang. Ito ay tungkol sa Pilipino. Salamat sa inyo ay INC. Magandang gabi. Kung ang Katoliko nga magpahayag, grabe, no? Grabe ang banat kahit sa ibang mga Katoliko, bakit nang himasok kayo? Pag si Kibuloy at yung kay Manalo, okay lang, no? Okay lang. Okay. So, anong masasabi ninyo? Comment kayo dyan. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.